Magandang araw! Araling Panlipunan 3. Ang paksa ay tungkol sa mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya. Mga kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya. Layunin na ilalarawan ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, narito ang ilan sa mga katanungan na dapat nating sagutan pagkatapos ng ating aralin. Ano-ano ang mga natural na panganib na karaniwang nararanasan ng ating lungsod o bayan at ng rehiyon? Ano ang tawag sa mga panganib na ito? Mga bata, pwede ninyong i-comment sa chat box ang inyong kasagutan. Naranasan niyo na ba ang paglindol? Pagbagyo, pagbaha, at pagputok ng bulkan? Dapat malaman natin kung ano-ano ang mga panganib na naidudulot sa ating kalikasan ng mga kalamidad upang mapaghandaan natin ito. Ang ating bansa ay palaging nadadaanan ng bagyo at pagyanig ng lupa dahil tayo ay naliligiran ng mga katubigan at maraming mga aktibong bulkan. Tuwing may bagyo, ito ang naging dahilan ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Nakakaranas naman ng pagguho ng lupa sa mga lugar na matataas o bulubundukin kapag sobrang lakas ng ulan na nagdudulot ng pagbaha. Hindi natin nalaman kung kailan ito nangyayari, dahil minsan ito ay biglaan. May mga ahensya ng ating pamahalaan ang nagbabantay sa kalagayan ng panahon, kagaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o tinatawag nating PAGASA. Ito ang nagbabantay sa kalagayan ng ating panahon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox ang nagbabantay naman sa kalagayan ng mga aktibong bulkan. Ano ang topografiya? Ito ay ang paglalarawan sa pisikal na anyo ng isang lugar. Kabilang dito ang hugis, posisyon, at taas ng mga kalupaan. Ang mga lungsod at bayan ng Kalakhang, Maynila ay maaaring hatiin sa tatlong bahagi ayon sa katangiang pisikal nito. Unang bahagi ay ang kalupaang nasa baybayin ng Looc ng Maynila. Ito ang mga lungsod ng Pasay, Navotas, Las Piñas, Parañaque, Manila, at Malabon. Ikalawang bahagi ay ang lupaing malayo sa baybayin at pawang nasa mataas na lugar. Ito ang mga lungsod ng Caloocan, Quezon, Mandaluyong, Makati, Muntinlupa, San Juan, at Valenzuela. Huling bahagi naman ay ang lupaing nasa lambak ng Marikina. Pinakamababa ang mga lugar na ito. Ito ang munisipalidad ng Pateros, mga lungsod ng Marikina, Taguig, at Pasig. Naging banta rin sa ating kaligtasan ang pagkakaroon ng mga aktibong bulkan sa ating bansa. Dahil tayo ay naliligiran ng katubigan, madalas din ang pagpasok ng bagyo sa kapuluan at ang mabilis na pagtaas ng tubig ay nagdudulot ng pagbaha lalo na sa mga panahon ng tag-ulan. Marami pang kalamidad
tayong nararanasan sa ating bansa. Ano ang kalamidad? Ang kalamidad ay isang kapahamakan na nagbibigay ng malaking pinsala sa ari-arian at buhay ng isang tao o pangyayari na dulot ng kalikasan. Ito ang pagguho ng lupa o landslide, pagkaroon ng lindol, pagbaha, pagkaroon ng tsunami, pagputok ng bulkan, at El Nino. Narito ang ilan sa mga kalamidad na nararanasan ng ating lungsod, rehiyon, at ng ating bansa. Bagyo ay isang sistema ng klima na nagkakaroon ng pagtaas ng init sa ilalim ng Pasipiko upang magbigay ng lakas at sirkulasyon sa paligid ng sentro ng mababang lugar. Bumibilis ang ikot ng hangin sa paligid nito at nagdudulot ng ulan. Baha ay isang pag-agos ng tubig sa mababang lugar dulot ng malakas na ulan o mula sa mga malapit na ilog. Maaring dahilan ito ng pagbara ng mga daan ng tubig. Pagguho ng lupa ay pagguho ng lupa mula sa isang matarik na bundok na maaring dahilan ng paglambot ng lupa dahil sa malakas na pagyanig. Lindol ay isang pagyanig ng lupa, maaring dulot ng fault line o pagputok ng bulkan. Ito ay maaring magdulot ng landslide, sunog o pagbiyak ng mga kalsada at gusali. Maaring magkaroon ng tsunami kung ang sentro ng pagyanig ng lupa ay mula sa ilalim ng tubig. Tsunami ay isang biglaang pagtaas ng tubig sa dagat. Maaring tumaas lampas niyog depende sa lakas ng pagyanig ng lupa sa ilalim ng dagat. Maaring dulot ng pagputok ng bulkan o pagkakaroon ng lindol. Pagputok ng bulkan ay pagsabog ng aktibong bulkan na naglalabas ng abo, lava, bato at iba pang elemento na maaaring makapanira ng mga ari-arian at buhay ng tao. El Nino, isang mahabang panahon ng tag-init, nakakaranas ng malakas at mataas na temperatura, nagdudulot ng tagtuyo o pagtuyo ng agrikultura. La Niña, isang mahabang panahon ng pag-ulan sa isang lugar, nagdudulot ng baha at pagguho ng lupa. Hindi lamang nanganganib sa pagbaha ang Metro Manila, nanganganib din sa lindol. Isa ang lungsod ng Marikina na pinangangambahan na mapanganib dahil sa West Valley Fault ayon sa PhilVox. Ang fault line ay ang kulay pula na guhit na makikita sa mapa ng National Capital Region NCR na nasa ibaba na nakikita sa West Valley Fault, epicenter ng lindol o dinadaanan ng lindol. Ito ang mapa ng Marikina Fault Line. Ang fault line ay ang kulay pula na makikita natin sa mapa. Ito ang mga lugar na lubhang mapanganib kung sakaling magkaroon ng lindol sa ating rehiyon. Ito ang mga lungsod ng Marikina, Quezon, Pasig, Makati, Taguig, at ang lungsod ng Muntinlupa. Mayroong hazard map tayong ginagamit upang malaman ang mga lugar na mapanganib sa mga kalamidad.
Ano ang hazard map? Ang hazard map ay isang uri ng mapa na naglalarawan sa mga lugar na maaaring mapanganib sa partikular na sakuna o kalamidad. Karaniwang binuo at ginawa ito upang tukuyin ang mga lugar na mapanganib bunga ng likas na kalamidad, sanhi ng kalikasan. Anong mga lungsod sa Kalakhang, Maynila ang nanganganib batay sa lokasyon at topografiya ng mga ito? Mga lugar na sensitibo sa pagbaha. Ang lungsod ng Navotas. Isang maliit na baybaying komunidad ang lungsod ng Navotas. Halos 50 bahagdan o 50% ng kabuuang lawak nito ang nakararanas ng mataas na pagbaha na umaabot hanggang bewang. Kasabay rin nito minsan ang high tide. Nanganganib naman ang lungsod ng Marikina dahil maaari itong maging epicenter ng lindol dahil dito matatagpuan ang West Valley Fault. Nanganganib din sa malawakang pagbaha dahil sa problemang pangkapaligiran gaya ng pagtapon ng basura sa daluyan ng tubig at hindi maayos sa sistema ng drainage. Madalas din ang flash flood at landslide dito kapag malakas ang ulan. Dulot ito ng pagtaas ng tubig sa pangunahing ilog at sapa rito. Ang lungsod ng Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Valenzuela, at Pateros ay nanganganib naman sa pagbaha. Ito ang ilan sa mga binabahang lugar sa Kalakhang, Maynila. Maraming salamat sa panunood.